Kumuha ng NBI clearance, nagulat na lang daw siya, meron daw siyang warrant at may record daw siya ng kasong estapa at pati ang passport ay na-cancel. So sa video ito, talakayin natin itong post na ito na galing sa isang OLA Victims Community Group. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, excuse me, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na pinag-uusapan natin dito about sa usapang online learning apps, ay pakihit lang po yung notification bell dyan sa baba. Okay? At para lagi po na kayo ay advisable, ay manood lamang po sa aking mga videos at andito po tatalakayin natin lahat yung mga usapin tungkol dyan. Disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng OLA, hindi po ako nanghihikayat na kayo mangutang sa OLA. Ako po nagre-review, sinisilip ko po kung ano ba ang proseso ng kanilang pagpapakutang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about sa kanilang operations o sa kanilang sistema para magkaroon ako ng tamang expectation sa inyo kung okay ba o hindi ang isang online learning apps na sinusubukan kong applyan at utangan. Okay, yun lang po. At ito po yung post. Nakalagay grabe naman si Mocha Mocha. Kumuha ako ng NBI kanina after ng biometric. Meron daw akong warrant. Nakita sa records, may kaso na pala akong estapa at si Mocha Mocha nag-file. Na-cancel din ang passport ko. Okay. Ganda. Tumira ng dress, panis. Ito, lilinawin ko lang ha. Tandaan ninyo, iba ang kasong civil case sa hindi nakapagbayad ng utang at iba rin si estapa o yung may panlolokong ginawa doon sa isang inutangan ninyo o kinuhanan nyo ng pera. Ulit, magkaibang bagay. Criminal po yung estapa. And then, excuse me, ang sabi niya kasi dito is si Mocha Mocha daw yung nag-file ng kaso sa kanya ng estapa. Diba? Tapos nakalagay rito sa post niya is anonymous participant. Nakakapagtaka lang na ito kasi yung sistema niya. Once na nagkuha ka ng clearance, no, sa pagkakaalam ko, sa napanood ko sa isang balita, may isang kumuha ng kanyang police clearance or NBI clearance, if I remember it correctly. Ora mismo, nung nakitang may record na may kasong estapa, pak! O, posas, diretso sa detention. Ganun po yung panood ko roon. Automatic huhulihin yan. Kasi may naka-pending na warrant eh. Ibig sabihin, ora mismo, dahil naka-pending na siya, dapat nakulong na. Eh, nakapag-post pa sa Facebook page. Di ba? Pag-isipan lang natin. Tapos, nagkaso raw si Mocha Mocha. Ulitin ko ha, lending company, pwede naman mag-file talaga ng kaso sila. Kung mapatunayan nila na may panlolokong ginawa, yung nangutang sa kanila. Ulitin natin yan, lahat yan. Lahat ng lending companies, financing companies, banks, and even sa tao. Kapag may panlolokong ginawa, yun po ay pwedeng isang pangkaso, estapa. Pero mabusisi din po kasi, madali magsampa ng kaso, pero mabusisi po yan. Kasi pagka nasa korte na, medyo marami pang questionable dyan na kailangan mong ipakita as a hard evidence o proof of evidence na kailangan patunayan na may panlolokong ginawa talaga yung tao sa iyo. Kaya nga, hindi basta-basta nakakapag-akyat sa korte yung mga sinasampang kaso. Katulad niyan, estapa, swindling, o deceit. Okay? Civil case naman po, tandaan nyo, kasi civil case is pautang lang yun yan eh. Utang po yan na tanging sa metropolitan lang po yan may iakyat, small claims case, pag-uusapan ng lender at ng borrower at ng korte kung ano magiging action nila. Pero paalala lang, tandaan nyo ha, di ba gagawin na nakakita kayo ng ganito mga post sa mga Facebook community page ng mga OLA victims? Either, tandaan nyo, agent yan o isang nananakot na individual na tawag doon, maaaring gumagawa ng kwento, no? Gumagawa siya ng kwento about that. Kasi naka-anonymous eh. And then nawala rin daw yung kanya na-cancel daw yung passport. Meron bang batas about yan? Hindi ko ma-sure kung meron ba o wala. Kasi in the Middle East, ang pagkakaalam ko sa ibang bansa, pag may utang ka doon sa bansa na yan, sa isang lending company nila dyan, sa financing nila, pag lalabas ka o babalik ka ng Pilipinas, bawal yun. Talagang makakancel yung passport mo o yung paglabas mo doon sa bansa nila. Hanggat hindi natatapos yung utang mo doon sa lending company, doon sa bansa na yan na
na utangan mo. Iba yung sa kanila, iba yung sistema nila, at iba yung sistema natin sa pagkakalam. Kahit may utang ka kasi, ito legit na kwento ha. Kahit sabihin mo na may utang ka, example natin si Home Credit. May kakilala akong ganyan eh. Tinakasan niya yung utang niya. Personal na kakilala. Tinakasan niya yung utang niya, nakapunta pa sa abroad. Paano makancel yung passport? Paano makancel yung kanyang mga visa dahil lang sa utang? Legit yun ha. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan yung ibang nagpo-post diyan na sabi nila na cancel daw o parang ganyan yung visa o yung passport, something nadi-deny. I doubt that is true. Kasi may kilala ako, dami ko kakilalang ganyan eh. Meron pa nga akong kilala doon na nung araw pa, Globe pa yung inutangan, yung plan, yung Globe plan na may cellphone, di ba? Lahat yung mga umutang yun doon, yung mga kumuha ng plan, nakapagbahid lang 3 buwan, 4 na buwan, tapos umalis na ng bansa. Hindi na binayaran, legit. Kaya sabi ko, nagtataka ko sa mga ganitong klase mga nagpo-post na sinampahan doon ng kaso ni Digido, sinampahan doon siya ng kaso ni kung sino mang Poncio Pilato o Nendo Naps na yan. Ngayon, si Mocha Mocha. Alalahanin niyo si Mocha Mocha, kasi may issue rin talaga sa akin si Mocha Mocha, no? Na-revoke dahil sa unfair debt collection practices. But the sad scenario here now is nakabalik sila sa SEC. They are back to business. Ika nga, naibalik na yung revocation order nila, yung lisensya nila, nandyan na. Kaya they are authorized na ulit na magpautang. Yun lang po. Kasi dami rin tatanong about sa akin si Mocha Mocha kung legit na nga ba na nakabalik. Oh yes, nakabalik na po sila sa recorded on a loan platform ng SEC. Medyo, kung may utang kayo dyan, ay legit na nakarehistro po sila, meron sila. Yun nga lang, yung interest na sinasabi nyo talagang malaki. 7% per day. Diba? Talagang mababaw ka sa utang. Kaya medyo nakakalungkot lang na etong mga ganitong klase ng mga lending apps is bakit napapanatili na makabalik kahit na marami nang naging complaint o reklamo, taas interest, at ba't hinahayaan? Yun lang ang tanong ko. And then ito, yung mga ganito, tanda niya, walang pakialam si NBI, si police, at si DFA o yung Department of Foreign Affairs o yung sa pinagkukuhan natin ng passport, walang pakialam dyan sa mga utang natin. Ito by ano lang to by the understanding at sa daming mass filing na pinuntahan natin, na nakapagtanong tayo sa mga abogado kung may paraan ba para sa mga ganyan, kung paano haharapin yung mga problema sa mga ginagawa ng mga online lending apps. Yes, may mga pamamaraan naman na kaya nating harapin yung mga yan. Truly legal terms, kunwari yan, nananakot, makaranas kayo na sinabihan kayo, pakukulong kayo, may pagbabanta sa inyo, pwede nyo i-reklamo sa harassments. Pero kung sa mga interest kasi, it's beyond the settlement ng lender at ng borrower. Tandaan nyo yung interest, si SEC yung mahawak dyan eh. Kung nagkasundo yung dalawa at hindi magkasundo yung lender at yung borrower dahil sa interest, tsaka lang pwedeng i-report sa SEC. Yun ang pagkakaintindi ko. Ngayon kasi nag-agree tayo, kaya pasok yun sa kanilang legal and sa kanilang terms and conditions. Pero tandaan nyo, pag umakyat naman sa korte yan, ibabawas pa rin yung mga sobrang interest o yung mga sobrang penalties na ipinapato sa atin. Pero ulitin ko ha, yung mga ganyang posa, yung mga pananakot na ganyan, huwag kayong basta-basta naniniwala. Either agent yan or mga individual na nananakot sa ibang mga nagkakaroon ng utang para magkaroon ng stress at depression. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako ng pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.